Happy anniversary mga kapusa. Ako po pala si First Lieutenant General Uy sa First SRC, First SRB. At ikikwento ko sa inyo yung ah, mga actions namin during yung sa awards ko na 2 Gold Cross. Tapos yung sa Distinguished Conductor ko na recently ko lang natanggap. At At unahan ko sa kwento doon sa nung kwento sa encounter namin sa kalaban namin that time is si Turaifi. Dawla Islamiyah Turaifi Group. That time kami yung mini-effort pero according sa briefing is magkakaroon ng bombing yung FA-50 sa location ng kalaban. So, for information of everybody din, si Turaifi is, siya yung number 1 PSR listed that time nang nangyari yung operation noong 2021. At 2022, housing, no? Yes, sir. 2022. So, sila rin yung mga salarin sa mga bombings at mga harassments sa mga army installations, mga army camps. Kaya ang daming kaso. So during D-Day, nag-pre-po tayo nun sa sa Awang. Sa 6 Usikan. 6 Usikan. So sa 6 Usikan kami nag-pre-po kasi ibabami nga ng F-50. So ako yung tatlong sections kami noon sa ang CEO ko pa rin that time is si Captain Sibuan. Captain Francis Sibuan. Then isang section niya, then sa akin, then kay Lieutenant Nubal pa rin, ang body ko. Napas natin. Then nagkaroon ng bombing by 05 ng umaga. So according sa info na hit daw yung target. Kaya nagkaroon ng infiltration through choppers. Sinakay tayo sa Sa concert sa chopper na yung bagong chopper yung basta Black Hawk. Black Hawk. Black Hawk, sir. Sinakay tayo sa Black Hawk. Bali, yung unang sorte kami ni CO. 2 chopper. Nung papunta na kami sa target, ang leading na section is ako. So doon pa lang sa taas, makita mo na yung crater ng tama ng F-50. Tapos doon pa lang sa taas, pinaputukan na tayo. Kaya sabi ko, sir, hot zone talaga. Meron sigurong namatay sa kanila during bombing, kaya bumaganti sila. Doon pa kami sa taas. Pero believe din ako sa piloto, matapang talaga, binaba niya tayo. Doon mismo sa pinaka-target. Nung binaba kami, naunang bumaba yung yung section ko. Yung section ko, tinamaan yung dito banda sa rotor ng Black Hawk. Yes, sir. Binaril. Kaya kumaripas kami na skirmish. Napakapatag ng area kasi loob ng box yun SPMS box. Palayan na po. Palayan, tapos mga kumunoy na yung dares doon. Kaya nung na-drop kami, manap kami ng pwesto. At nung nalapag na yung section din niya, while nag-security kami sa section ni Captain Sibuan during that time. Kung hanggang na nakababa na yung tropa ni Captain Sibuan, kaya sabi ko, kumuha muna ng pwesto, yung backpack, bayaan mo muna. Yung tropa, naka-all around security, hanggang sa nakalipad yung 2 chopper. Tapos nagkuman si Captain Sibuan na kunin namin yung bahay ng mismong target.
Kaya tinakbo namin yung bahay. Ongoing pa rin, maraming pumipitik sa amin. At para kaming na ano doon, na chapsoy kami doon kasi ito yung location. Meron pumipitik dito sa likod, meron din doon sa harap, napakarami yung nasa harap kasi maririnig mo pa yung ano nila, yung K3 nila. At yung barret nila na improvise, na homemade. Nakakatakot din yan pag matamaan ka doon. Kaya nagkumansin Captain Cebuan na pasok tayo sa bahay, walang lalabas. At while nasa bahay kami, muntik na mahagip yung ulo ko. Kasi akmang makapasok ako, ito yung pinto, dito lang talaga yung tama ng bala. Sabi ko nga baka swerte din na ganito yung height natin kasi kung medyo matangkad-tangkad tayo, baka nahagip na tayo doon. Kaya si Captain Cebuan, kasi ongoing yung putok ng kalaban eh. That time na nandun kami sa loob, pinagapang na namin yung sniper. Ang sniper namin that time, sila Sergeant Amuray. Sino pa bang sniper nun? Sila Sergeant Suay. Oh, sir. Staff Sergeant Suay, sila yun. Kaya inupi-upihan nila yung kabilang kakahuyan. Kasi yung portion doon, palayan, may maisan. Tapos palibot nun, marshland na lahat. Marshland na lahat, no? Yes, sir. May portion doon sa kabila na kakahuyan. Kaya sabi ni si Captain Cebuan na, Bok, ganito muna, sniper lang muna lalabas. Pero, mga around kasi nung in-insert kami by mga mga 7 na yun. So, medyo delay konti. Yes, sir. Kasi nagas up pa yung at that time. At nagas up pa yung chopper. Kaya nung in-insert kami, hanggang naghintay kami doon ng mga alas 10 siguro. Sumunod na rin kayo by mga alas 10. Siguro galit na galit sila sa sa inyo. Kaya nasa palapag pa lang yung chopper nyo, yung section ni Lieutenant Nubal, grabing bagbag ng kalaban sa chopper nila. Kaya tamang-tama lang na na-drop sila. Doon na sila na-drop doon sa bandang kalsada kasi grabing putok ng kalaban. Madami din. Kaya hindi na sila dinrap doon sa hot zone, doon sa mismong location namin kasi ang daming putok na pinapakawalan yung kalaban. Nag-traverse muna sila from kalsada, pupunta, may pinakuha sa kanila na target yung nasabuan na yung nadrapan ng sa kabilang ilog. Yes, sir. Nadrapan ng F-50. Pagkalapit nila, mga by 10:30 siguro yon, na nag-command si Captain Cebuan na, Bok, clear mo yan. Sabi niya kay Nubal. Ako naman, ongoing yung entertain ko sa mga pumuputok doon kasi ang dami. Bandang kanan, sir. The front lang sa 12 o'clock natin that time. Kasi sa orientation, ito yung ilog, tapos ito yung bahay na tinataguan namin. Nasa kabila ng ilog, yun yung i-clear ni Nubal. Tapos, nasa harap doon yung kahuyan, yun yung maraming kalaban pa. Kaya, nung pinaklear ni Nubal yung target niya, doon niya na-recover yung 6 na baril. Yes, sir. 6, 7. May barret pa, may halo-halo. Halo-halo yun, sir. May mga Carbine, sir. carbine, may M16 with 2-3 attach. Ganon yung na-recover nila. Ako, habang namumulot sila dito, ongoing yung putok ko sa section ko. Tapos yung section ni CEO sa command niya, dun sa bahay. At ino-observe niya rin yung kasi tumatawag yung batalyon TCP. Pinapamortar namin. Pinapamortar ni CO yung location ng kalaban. At
medyo nagkabulabugan yung kalaban at nag-shoot yung mga yung 81 mortar natin noon ng batalyon. Ang istri natin that time is si Captain Baton. Yes, sir. Yeah, kasi Captain Baton yung istri namin that time, which is napaka-snappy. Kaya hinayaan niya lang muna kaming magdiskarte sa loob. Tapos nung tumawag kami na ganto sir, tumawag si Captain Cebuan na ganto sir, meron kaming ipapatarget. Tapos binigay yung coordinates, yung direction, description. Kaya na-hit yung target. Kaya parang nagkabulabugan yung kalaban sa unahan. Tapos by 11, nag-decide si Captain Cebuan na kasi ang batcom pa namin noon si Colonel Rapi. Si Rapi nagkumana i-assault na. So ako yung nag-assault while nag-recover while nag-scouring pa si Lieutenant Nubal. Inassault ko na yung section ko. Hindi siya medyo madali kasi open nga eh. Mga nasa 300 meters yung open. Tatakbuhin mo. Ganon din, mainit. Kaya sabi ko sa tropa, move by bounce lang. Pag naka-move ka ng 20 meters, dapaan mo muna. Ganon yung ginawa namin hanggang sa nakadikit kami sa mga pangilan-ilan na pilapil. Kaya sabi ko sa tropa, upihan ng maayos yung mga dark shaded na area, yung malilim. Kasi andun pala sila nakadapa. At itong mga sniper, sabi ko, payungan nyo kami. Kasi humanap kayo ng pwesto na hindi kami mag-angle para safe yung pagbitaw nyo ng At doon, going yung putukan hanggang pabante kami. At yung kalaban din, patras din ng patras kasi minumortar sila. Nung nakabante na kami, nakadikit na kami sa unang layer ng yung kahoyan. Doon na namin na discover na yung area na yun matagal na nilang pinagkampuhan. At doon rin namin na nakuha yung isang body count nung pagpursot na namin. At may blocking kasi noon, kaso hindi tumapat doon sa mismong pinag-atrasan ng kalaban. Sa Pagatin, anong area yun? Yung sa barangay na yun? Parang, Hindi ko na... sako pa rin ng Ganta. Ganta, Basta barangay Ganta. Merong portion doon na kabilang barangay na, pero magkalapit lang, sapa lang yung pagitan. Kaya doon umatras yung kalaban. Kasi nung pinasok namin ni Captain Sason that time yun, nung nag-OIC pa lang si Captain Sason, pinasok namin yun, di makaya kasi taga-dibdib yung tubig. Kaya sabi ni Captain Sason, ito na tayo, alanganin yung area. Puro pa naman simentado yung bahay. Nung pinasok na namin na na-encounter na, doon na natin napursot yung area na yun. Kaya naka-recover tayo ng ilang firearms yun? 7, 8. At according sa human, may 8 na body count, 8 na patay sa kalaban. At may isa kaming na-recover ng cadaver ng kalaban doon sa encounter site. At yun lang yung kwento ng Katapangan din. Believe ako sa tropa pag sinabing assault kasi no choice kami nun kasi abutan kami ng hapon nun kung papatagalin pa. Grabe yung bombard ng kalaban sa amin. Sabi ko, pag nakatakbo ng 20 meters, dapa lang muna. Tapos, takbo na naman. Parang salitan lang. Kaya, ang ganda ng mga nangyari, safe yung tropa, at na-accomplish namin yung ganong,
ganong kalaking mga recovered natin. Doon na naman natin napatunayan yung pagiging ranger natin doon sa ano na yan. At ganon pa rin, siyempre, pinangunahan natin para at least yung tropa, ma-boost yung ano nila, ma-boost yung moral nila na ganito ginaguide yung tropa na hindi sila pinapabayaan. Kaya that encounter was resulted to numerous firearms recovered, then one body count, then sa UMENT may if I'm not mistaken, walo yung patay ng kalaban. At sa combat leadership ko lang na natutunan na kasama yung tropa, especially dito sa amin sa Ranger. First and foremost, una mong i-consider yung ano ng tropa, yung well-being ng tropa. Kasi doon ka magde-decide kung ano yung magiging hakbang mo. Kasi dapat titingnan mo yung kung gaano siya ka-capable yung tropa at kung gaano siya ka-dedicated yung sa makita mo pa yan makita mo yan sa una pa lang, sa glance mo pa lang sa tropa, unang tingin mo pa lang sa tropa, doon mo pa lang masabi mo na okay to, kaya namin to. At isa pang natutunan ko is sa lahat ng encounters ko, natutunan ko kay Captain Sibuan, kay Captain Sason, sa mga COs ko, na pag may encounter, pasensyoso. Kasi doon papasok yung yung mag-iisip ka. Kasi habang continue yung encounter, nakakapag-isip ka ng tama kasi ikaw as leader, may tao ka na dinadala, may mga families yan, may mga inuuwian yan. Kaya yun yung natutunan ko kina Captain Sason, Captain Sibuan, na maging pasensyoso. Kasi isang kuman mo, susunod yung tropa. Pero what if na sa hindi inaasahan, ganto yung magiging resulta. So, malaking tulong ng kaya sa akin, sa part ko, lalo na sa mga aspiring o itong mga young lieutenants na kagaya ko, lang tayo, dapat matuto din tayo sa tropa, makinig tayo, at timbang-timbangin natin kung anong nararapat. Kasi yung tropa, pag close ka sa kanila, pag ka sa kanila, mabait, malapit ka sa kanila, nagsasabi yan ng totoo. Nagsasabi yan ng mga hinanaing nila sa buhay. Doon pa lang sa simpleng pag-address mo sa mga nila, mapapalapit yung loob mo sa kanila. Kaya sa susunod na mga trabaho mo, wala nang problema. Kasi sa sinasabi ko nga, kahit buhay ng tropa, kaya niyang ialay yan para sa officer. Pag ikaw, officer ka na magaling ka magdala. At for the aspiring naman na magiging sundalo, dati pangarap ko lang din to. At naging napag-isip-isip ko na. Kasi ako dati nakitira lang din ako sa sundalo kay Master Sergeant Padiris. Alam ko makikita ni Master to. Kaya thankful ako sa kanya na in-encourage ako. At doon niya pinakita na ganto magiging sundalo. At mula nung nag-apply ako hanggang sa nakapasok ako, ginaid ako ni Master. Sa mag-a-apply naman, tiyagaan lang. Kasi meron ding aspeto na
lalo na sa medical, dapat physically fit ka. Kasi ako noon, time na yon, nag-prepare talaga ako, nag-ROTC ako. Kasi gusto ko talaga magsundalo that time. After ng ROTC ko, doon na, nag-continue na ako, nag-apply na ako. Ginaid ako ni Master Paderes. Kaya sabi ko, total, nagsundalo na lang din ako. Mag-ranger na ako. Kaya dito ako nakapasok sa ranger kasi na-influensyahan din ako that time ni Staff Sergeant Bering, si Master Bering. Siya din sa nag-influence sa akin na mag-ranger. At thankful ako at hanggang ngayon ligtas pa rin ako dahil sa tropa na nag-guide sa akin. At sa mga nanonood, andito kami mga sundalo ninyo na para gampanan yung tungkulin namin sa bayan natin. At kung ano man yung mga challenges sa bayan natin, maasahan nyo kaming mag-perform sa aming trabaho bilang sundalo. At mga payo ko sa kabataan na kasi na ngayon ka medyo marami na sigurong na iba yung landas. Kung feel mo na ito destined to maging sundalo o destined mo maging strive para makapasok, then ilayo yung sarili sa mga temptation na yung mga bisyo na makapagsira sa magiging future natin. At magiging magiging example nawa tayo ng lipunan natin bilang magandang ng breed ng kabataan sa hinaharap. So I would like to impart na the knowledge lalo na sa mga young lieutenants na ganto yung pinasok natin na trabaho. Kaya gampanan natin, aralin natin yung mga tinuturo at guide natin yung tropa sa tama. Yun lang po. Maraming salamat.